Literal na nagulat ang lahat kung papaano pinabagsak ng angas ng Pinas na si Cuadro Alas ang pambato ng Estados Unidos na si Saul Sanchez. Masyado kasi nilang minaliit itong si Cuadro Alas. Sabihin na natin na meron talaga siyang ang pinakayabangan o kaangasan. Pero yun kasi ang karakter niya, kaya nga angas ng Pinas ang bansag sa kanya. Kailangan laging hype para magkaroon lagi ng kaabang-abang sa mga magiging laban niya. Doon sa weigh-in, nakita nag-overweight ng mahigit sa 1 kilo itong si Cuadro Alas. 2 ulit sumubok dito pero talagang di nagawa ng paraan para maibaba at maipantay ang timbang niya kay Sanchez. Nag-take advantage ang kampo ni Sanchez dahil sa overweight na to. Kumbaga, nakakuha sila ng partida kay Cuadro Alas. Dehydrate at makapal na gloves ang magiging sitwasyon ni Cuadro Alas laban sa may manipis na gloves nitong si Sanchez, which is nasa rules naman ito, at kailangan pang magbayad nitong si Cuadro Alas para sa penalty niya ng overweight. Damang-dama ni Cuadro Alas ang pressure para dito. Dagdag pa ang pagbatikos ng mga kapwa natin na Pilipino na presyo masyado daw kasing mayabang at puro dakdak tong si Cuadro Alas. Masyado na daw matanda at laos na daw ito. Kung baga, imbis suportahan siya, mas lalo pa daw siyang dinadaw ng mga kababayan natin. Pero di siya natinag sa kabila ng sakit na nararamdaman. Bagkus, mas itinayo niya ang pagiging angas ng Pinas kung kaya nanindigan siyang inanakdaw pa rin niya si Sanchez kahit may malaking partida pa. Para sa basher ni Cuadro Alas, sulyapan natin kung paano niya pinagapang ang isang Saul Sanchez sa isang round lang.まあそうですね、あれだけの戦いを見せられると、さあメインイベントはもちろんそれに匹敵するものを見せなくてはいけない両者、ジョン・リエル・カシメロ VS サウル・チャンス・サンチェス。10回戦が始まりました。まずは第1ラウンド、カシェスのいいカウンターあったんですけどね、勝った後に、いやさすがカシメロ、攻撃力ありますね。いきなりだ、まだ30秒経っていません。まずはダウンを奪ったのはジョン・リエル・カシメロ。なんとかちょっと手を思わずついてしまったというようなことになりましたサンチェス。ただカシメロはかなりかかっています。サンチェスの方はランキング、世界ランキング入りはしているんですけれども、こちらはバンタム級でのランキング入りということで、階級で言いますと岩瀬さん重いんですよね。この辺りはまたこちらのコンディションもどうかというのが気になります。いやしかしカシメロの方はキレありますね。やはり序盤強いですね、カシメロ。いきなりダウンが生まれました。ただそこからサンチェスの方もいいパンチを返しました。ちょっとこれは目が離せません。ラッチャーじゃあここで左フック。これサンチェスこれ得意なんですよ。もうためを作らずに左フックうまく打ち込めるんですよね。今度はボディに打ち込んでいくカシメロ。少しフェイントを入れましたサンチェス。そこに対して2回目、サンチェスの返した。カシメロの左が火を吹いた。2度目のダウン。サンチェス立ち上がれるか、うなずいた。立ち上がりました。残りは1分。さあカシメロが来るか、仕留めに来る。サンチェスしのげるか。いこうか。いや返す、いいですね、返している。そこに打ち込んでいくサンチェス。いやカシメロが集めていく。左が入った。ちょっとサンチェス力ないですね。ただタイミング合ってますよ、左フック。右から残りは40秒。少し落ち着くか。いやまだ効いている、まだ効いている。今のクリンチャーサンチェスうまかったですね。2度目のダウンは思いっきり効かされました。残りは30秒。左を返した。合わせにいってますね。カシメロがまた来た。このラウンドどうでしょう。しのげるか。止めた。終わった。 Balikan natin ng kaunti yung pangyayari sa weigh-in. Na-i-declare kasi na overweight itong si Cuadro Alas ng 1 kg. Ito ngayon yung malaking naging problema niya, di yung presyo na dehado siya sa laban dahil matagal siyang di napalaban kumpara kay Sanchez
na nakapaglaro ng 2 beses sa dekalibreng fighter bago sa kanya. Sinamantala naman ito ng kampo ni Sanchez dahil di daw professional itong si Cuadro Alas. Dahil pinabayaan niyang umabot sa puntong ma-overweight siya, bagkus dapat dito siya nag-focus para matuloy ang magandang sagupaan na pinakaabangan ng lahat. Marami sa kababayan natin ang nalungkot at lalong-lalo na itong si Cuadro Alas dahil matagal siyang nag-abang na muli siyang mapalaban at muling manalo para umabot siyang muli sa pagkatapat nila ng naudlot na laban nila ni Inoue. Pero sa kabilang banda, si Cuadro Alas ay nakadama ng mas masakit pa raw sa pagkatalo. Imbis na suportahan siya ng kanyang mga kapwa Pilipino, sila pa raw ang nagpababa ng kanyang dangal. Suporta at di daw panlalait sana ang kanyang marinig. Kaya nga siya ang angas ng Pinas. Natural na maging mayabang siya para sa bansang Pilipinas. Si Saul Sanchez ngayon ang isa sa pinakamainit na boxer sa divisyon ng super bantamweight matapos nitong talunin ang isa sa pinakamahusay na pambato ng Pinas na si Arthur Villanueva. Tinalo niya ito via unanimous decision. Dumanas talaga ng hirap ang ating kabayan sa kamay nitong si Saul Sanchez. Si Saul Sanchez ay isang Mexican-American, ipinanganak sa Encino, California, USA. May taas itong 5'5" at may edad itong 27. Ipinanganak noong June 12 taong 1997. Binansagang itong The Beast dahil nga sa tagalin itong nakakatakot na mga power punch na baka masimplehan ka ng sungkit, sigurado may paglalagyan ka talaga. Si Sanchez ay may kartadang 20 wins at 3 losses. 12 sa 20 wins nito ay tinapos niya via KO. Halika't sulyapan natin kung papaano at gaano nga ba kagaling ang isang Saul Sanchez para sabihin na medyo kritikal o alanganin daw na talunin ng ating pambato na si Cuadro Alas ang isang Saul Sanchez na ipinagmamalaki ng Estados Unidos.
Janriel Casimero, ipinanganak noong February 13, 1989. Binansagang Cuadro Alas dahil sa taglay nitong bilis at lakas sa larangan ng boxing. Si Cuadro Alas ay may taas na 5 feet 4 inches at mayroon itong 33 wins, 22 knockout, 4 losses at 1 draw na record sa kanyang professional career. Mukhang ito na nga ang inaabangan ng lahat, ang muling pagbabalik ng angas ng Pinas Casimero sa ibabaw ng lona. Medyo matagal din itong nabakante sa paglalaro dahil sa mga urong-sulong itong laban sa The Monster ng Japan na si Naoya Inoue. So, di malaman kung ano ba talaga ang totoong dahilan kung bakit di matuloy-tuloy itong sagupaan ng dalawang bigat ng fighter na ito. Gayong nasa magandang ranking naman itong kabayan natin si Casimero. Itong darating na buwan ng Oktubre ay muli natin makikita sa ibabaw ng lona ang ating idolo na si former World Champion 3 Division Angas ng Pinas Casimero laban dito sa nababalitang kanyang makakatunggali na si former World Title Challenger na si Saul Sanchez. May lumabas kasing interview itong si Saul Sanchez na kung si Casimero nga daw talaga ang makakaharap niya ay talagang magkakaroon nga daw ito ng napakagandang laban. Bakbakang grande at wasakan ang masasaksihan ng mga manonood na talagang ito naman ang gusto nilang makita sa tapatan Casimero at Sanchez. Agad din namang sumagot ang kampo nitong si Angas ng Pinas Casimero sa interview nitong si Saul Sanchez. Ang head trainer nitong si Casimero na si Jason Casimero na kanyang kapatid ay gumagawa na ng hakbang upang pag-aralan kung papaano i-counter ang laruan nitong si Saul Sanchez. Parang kumpiyansang-kumpiyansa ito para tapatan ang malarapidong style nitong si Saul Sanchez. May kartagang 20 wins, 12 knockout at 3 losses itong si Saul Sanchez. Huli nga dito ay nang subukan nitong kunin ang world title sa kamay nitong si Jason Maloney na sa kasamaang palad ay tinalo siya nito via decision. Si Janriel Casimero naman ay may kartada ngayon na 33 wins, 22 knockout, 4 losses at 1 draw. Ang huling laban nito ay taong 2023 pa sa Japan na nakatunggali niya dito ay itong si knockout artist na si Yoshinori Ogoni. Dito niya nakuha ang kaisa-isa niyang draw sa buong karera niya bilang boksingero. Si Cuadro Alas na lang ang natitira ngayon bukod kay Magsayo na nanalo nitong nagdaang buwan. Ang natitira nating pag-asa para meron ulit tayong Pinoy boxer na nagwagi sa ibabaw ng lona. Medyo naubos na ang mga pambato natin. Kung ikaw hater ni Casimero, wag naman muna ngayon. Suportahan muna natin ang ating kabayan bago tayo lamunin tuluyan ng mga Hapon. Si Naoya Inoue ay isa sa 3 boxer na nasa history na naging undisputed champion sa 2 weight classes na may 4 na belt. Isa yan sa dahilan kung bakit ang mga top contenders na boxer ay gusto siyang labanan. Iyan nga ay dahil sa meron siyang mataas na presyo. Manalo o matalo, sigurado na ang pagyaman mo. Ang bidyong ito ay hatid sa inyo ng No Name Cabal Online. Kung kayo ay mahilig maglaro ng online game, baka ito na ang hanap nyo. Tara, halika at subukan natin to. Matagal-tagal na rin ang lumipas sa ulutan nitong si Inoue at Casimero. Pero di pa rin talaga nila maikasakasa ang laban. Di nila malaman kung ito bang si Inoue ay takot kay Casimero o gusto lang talaga makadali ng mas malaking premyo kung itutuloy ang kanilang laban. そうですね、10人っていう、多い世界チャンピオンの中、近年本当に日本のレベルが上がってるんで、
まあ、やっぱり自分が1位に、返り咲くことがまずは大事だと思ってますし、あと、しっかりとそのフェザー級の体というものになった時に考えますね。非常にこの先対戦相手の、候補一人としてすごく楽しみな選手でありますね。Kung kaya sa social media ay kung ano-anong meme pictures ang ginagawa dito dahil kahit maging sila ay naguguluhan kung ano ba talaga ang tunay na dahilan nitong si Inoue kung bakit ayaw niyang labanan itong si Casimero. Kung ating natatandaan, taong 2020 ay nailapat na ang laban nitong si Inoue at Casimero. March pa nga unang naging schedule nito pero naisara ng April 25, 2020 ang kanilang laban. Nung panahong ito, si Inoue ay kasalukuyang IBF WBA Bantamweight Champion. Mayroon siyang 19 na panalo at 16 dito ay knockouts. Samantalang si Casimero ay mayroong 29 na panalo, 4 na talo at 20 dito ay knockouts. Ang laban nila ay dapat nagaganapin sa Mandalay Bay Resort and Casino sa Nevada, Las Vegas. Ngunit itong si coronavirus ang naging sagabal sa nag-aalab na paghaharap ng dalawang boksingerong ito. Naantala ang sagupaan ng The Monster ng Japan na si Inoue at ang angas ng Pinas na si Casimero dahil na-i-declare ang biglaang pandemic sa buong mundo sanhi ng coronavirus o COVID-19 taong March 11, 2020 na nagmula pa sa Wuhan, China. So, ito yung naging dahilan kaya kung bakit di natuloy ang kanilang laban. Ang international judge na si Edward Ligas ng WBO o World Boxing Organization ay nagpahaging sa kanyang post noong September 2023. Ito yung taon nung parangalan o bigyan ng awards itong si Inoue ng WBO Asia Pacific President na si Leon Panoncillo Jr. Ito yung special belt para kay Inoue dahil nga nagawa nitong pagharian ang 4 na major title sa WBO Bantamweight Division, WBC at WBO Super Bantamweight. Si Edward Ligas ay nag-post sa top-ranking official of the Japan Boxing Commission o JBC. Ay posible nga daw o talagang matutuloy na ang laban nitong si Inoue at Casimero. Di lang niya talaga sinabi kung ngayong taon nga ito mangyayari. Habang itong si Casimero ay walang tigil sa pagpapalakas, patuloy ang ensayo dahil gusto niyang siya nga daw ang kauna-unahang Pilipino ang tatalo at magpapatiklop dito sa The Monster ng Japan na si Inoue. Nakahanda o handang-handa daw siya para talunin ito. Tinawag pa nga niya itong pagong dahil kulang daw ang bilis nito para sa kanya. Sana all.